Magandang umaga po. Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 6. Kaikan chapter 6, verse 6 hanggang 8. Verse 6 hanggang 8. Kaikan chapter 6, verse 6 hanggang 8. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas, na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ng kanyang pagkain sa anihan. Okay. Ang Biblia ay naglalaman ng iba't ibang mga hayop. Tama ba? May maraming hayop. May mga mahalagang aral na ipinapaabot sa atin sa pamagitan ng mga hayop na ito. Ngayon, layon nating matutunan mula sa langgam. Mula sa langgam. Verse 6, right? Pumaroon ka sa langgam. Pumaroon ka sa langgam. Habang naghanda tayo para sa summer retreat, kumuha tayo ng aral mula sa langgam. You know, right? March 29, we start first batch summer retreat 2025. Alam niyo po ba na sa March 29 po ay magsisimula po tayo ng ating summer retreat sa 2025. So, before this summer retreat, let's learn the lesson through the ant. Kaya bago po ang summer retreat, tayo po ay matuto ng aral mula sa langgam. Okay. Verse 6. Balikan natin verse 6. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Ang unang aral na dapat nating matutunan mula sa langgam ay ang kasipagan. Ang kabaliktaran ng kasipagan ay katamaran. Isa sa pinakamalaking kaaway sa ating Christian life ay ang katamaran. Kung tamad ka, wala kang magagawa. Tama ba?
Siyempre, hindi mo magagawa ng maayos ang iyong Christian life. At hindi mo kailanman makakamit ang gawa ng Panginoon. Isipin natin ang mga katanggihan ng isang tamad na tao. You mark here, Kaikan chapter 6, Mark, and then buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 26. Kaikan chapter 26, 13 hanggang 16, 13 hanggang 16. Okay, 13 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ng tamad, may leyon sa daan, may leyon sa mga langsangan. Kung paanong ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa higaan niya. Ibinabaon ng tamad ang kamay niya sa pinggan, ang dalin uli iyon sa kanyang bibig ay kanyang kinapapaguran. Ang tamad ay mas marunong sa kanyang sariling pananaw kaysa 7 tao na makakasagot na may katuwiran. Yeah. Verse 13, sinasabi ng tamad. Anong sabi? Yeah. May leon sa daan, may leon sa mga langsangan. Ang tamad na tao ay maraming dahilan. May maraming dahilan. Binibigyang katarungan ang sarili niyang katamaran. He has a good reason why he cannot go out to work. Meron po siyang dahilan upang hindi po siya makalabas. By leon. By leon. Maybe it's possible he can use another way, right? Marahil posible po na gumawa siya ng ibang paraan po, di ba? If he really want to go out to work, he can use another way, right? Kung talagang gusto niya pong lumabas upang gumawa po, gagawa siya ng paraan. But he found a good reason he cannot go out. Pero nakatagpo siya ng magandang dahilan upang hindi po siya makalabas. Ang tamad na tao ay maraming dahilan. We are preparing coming summer retreat, right? Tayo po ay naghahanda ng paparating na summer retreat. Tama po ba? Of course, all the saved Christian needed to participate in the works of God in summer retreat. Siyempre po lahat ng mga ligtas na Kristiyano po, ng mga kapatid, ay dapat makibahagi sa summer retreat. Because there is the greatest works of God in summer retreat. Dahil po merong dakilang gawa ng Diyos sa summer retreat. Through the summer retreat, the greatest number will get the salvation. Sa magitan po ng summer retreat, yung pinakamaraming bilang po ang mga naliligtas. That's why, right? It's a really important thing in our Christian life. Kaya ito po ay napakahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano. That's why it's natural, as a saved Christian, we participate in the works of God. Kaya natural lamang po na bilang isang ligtas na Kristiyano ay makibahagi sa gawain ng Diyos. But we can have many reasons. Pero tayo po, marami tayong dahilan. Silang magbigay ng mga makat wirang dahilan para hindi tumalo sa summer retreat. Hindi ako makakapunta dahil masyadong akong abala. Hindi ako makakapunta dahil tutol ang pamilya ko. Hindi ako makakapunta dahil wala akong pera. There are many reasons, right? Excuse, right? We cannot go to summer retreat. Napakaraming dahilan po, di ba? O kaya kadahilanan po para hindi sumama ng summer retreat. But what's a real reason? Pero ano po talaga yung pinakadahilan? What's your heart? Ano yung iyong puso? If you really want, right? God will make way, right? Kung talagang magnanais ka, ang Diyos ay gagawa po ng paraan. Whatever reason you have,
you can overcome. Ano mang dahilan meron ka, mapagtatagumpayan mo yan. If your heart really wants, right? Kung talagang ang puso mo po ay nagnanais. Yeah. Don't say, there is a lion on the street. Huwag niyo pong sabihin, may leon sa daan. It can be just the excuse. Yan po'y dahilan lamang. Bagaman maaaring may iba't ibang mga dahilan kung tayo ay masigasing na manalangin at maghanap ng paraan, bubusang ng Diyos ang daan para sa atin. Tama po ba? So, don't give up. Kaya huwag pong sumuko. The important thing is your heart. Ang malagang bagay po ang iyong puso. If you really want, God will help you, God will make way. Kung talagang magnanais ka, tutulungan ka ng Diyos, gagawa ng paraan. Don't consider, should I attend the summer retreat or not? Huwag niyo pong isipin, dadalo ba ako ng summer retreat o hindi? It's the things we have to consider. Ito po yung bagay na dapat nating It's not the pag-isipan. thing we have to consider. Ito po yung bagay na hindi po natin dapat pag-isipan. It's a natural thing we participate in the works of God. Dahil natural lamang po na makibahagi tayo sa gawain ng Because Diyos. there is a greatest works of God in summer retreat. Dahil meron pong napakalaking gawain ng Diyos sa summer retreat. Balikan, Kaikan chapter 26, verse 14. Right? Kung paano ang pintuan ay pumipihi sa kanyang bisagra, kayo nang tamad sa higaan niya. You understand what I mean, right? Naintindihan niyo po ba yung kahulugan? Ang tamad na tao ay walang paglago sa pananampalataya at laging nasa parehong lugar lamang. Sa huli, wala silang makakamit sa spiritual at magiging spiritual na mahirap. Buksan mo ang Biblia Kaikan chapter 13. Verse 4. Okay, buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 13:4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tutus-tusang sagana. Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha. Walang nakukuha, right? It can apply physically and spiritually altogether. Ito rin po ay parehong may a-apply sa physical at spiritual. Lazy man cannot succeed in this world, right? Yung tamad po, hindi siya magtatagumpay sa mundong ito. Tama po ba? It's the same spiritually. Ganun din po sa espiritu. If we are lazy, we cannot get any spiritual thing. Kung tayo po ay tamad, hindi tayo makakuha ng anumang spiritual na bagay. Kung hindi ka makakadalo sa summer retreat, walang magiging paglago sa iyong pananampalataya. Sa kabaligtaan, kung malalampasan mo ang mga kahirapan at makakadalo ka sa summer retreat, malaki ang iyong paglago sa pananampalataya. Maybe you can have many problem, difficulty to attend the summer retreat, right? Marahil po, marami po kayong kahirapan o problema sa pagdalo sa summer retreat. But if you pray to God, you will experience God help you. Pero po, kung ikaw ay mananalangin sa Diyos, mararanasan mong tutulungan ka ng Diyos. Your faith can grow. Yung pananampalataya mo po, lalago. And when you attend the summer retreat, right, you can really experience great works of God there. At kapag dumalo ka ng summer retreat, talagang mararanasan mo po yung dakilang gawa ng Diyos doon. You can learn many things, right? Matututunan mo po yung maraming bagay. You can really experience God
really walk through our church. Mararanasan mo na ang Diyos ay talagang kumikilos sa ating church. Your faith will grow so much. Opo, talagang lalaki ng mabuti yung iyong pananampalataya. Don't lose the chance. Kaya wag niyo pong sayangin yung pagkakataon. Balikan natin, Kaikan chapter 26 and 26 verse 16. 26 verse 16. Ang tamad ay mas marunong sa kanyang sariling pananaw kaysa pitong tao na makakasagot na may katuwiran. Ang tamad na tao ay nagiging mayabang at humuhusga sa iba. Ang tamad na tao ay hindi alam na siya ay tamad dahil inisip niya na siya ay matalino. Ang tamad na tao ay hindi kumikilos kundi puro salita lamang. Salita lamang. Right? Right? It's easy, right? We can do many things through our word only, right? Madali po na marami tayong magagawa sa magitan ng ating salita po, di ba? But it's difficult. We do really through our acts, right? Pero napakahirap po na talagang gawin po yung ating sinasabi. Ang tamad na tao ay hindi kumikilos, kundi puro salita lamang. That's why lazy man can easily judge the other. Kaya yung taong tamad, madali niya pong hahatulan ng iba. Why you don't do? Why you don't do? Bakit di mo yan ginagawa? Even though he doesn't do, he judges the other like that. Kahit na hindi niya ginagawa, hindi niya ito ginagawa, hinahatulan niya yung iba. Sa huli, ang tamad na tao ay spiritual na natutulog. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 19. Kaikan chapter 19, verse 15. 19 verse 15. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang katamaran ay nagbubulid sa tulog na mahimbing, at ang taong tamad, gutom ay daranasin. Ang katamaran ay nagbubulid sa tulong na mahimbing. Tulong na mahimbing. It doesn't mean just the physical sleep. Hindi po ito nangangahulugan ng physical na pagkakatulog. Yeah, it says about spiritual sleep, right? Sinasabi po nito yung spiritual na pagkakatulog. Dahil spiritual na natutulog, hindi nila alam kung ano ang dapat gawin ngayon. Yeah. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang summer retreat. Yeah. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang pagsama sa summer retreat. Yeah. They just say, why we have to go to summer retreat? Ang sinasabi lang po nila, bakit kailangan nating pumunta sa summer retreat? We are busy. We are busy. Tayo ay mga abala. Yeah. We have to sacrifice a lot of money. Kailangan pa nating isakripisyo yung marami nating pera. Why should we go to summer retreat? Bakit tayo pupunta sa summer retreat? Why church is so emphasize summer retreat? Bakit yung church ay ganun na lang pinapahalagaan yung summer retreat? Yeah. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang summer retreat. Yeah. Sa special na panahon bago ang summer retreat, kailangan nating maging mas masipag. Sa panahong ito, dapat tayong masipag na lumabas upang ipangaral ang Ebanghelyo. Right? To save lost soul, right, in this summer retreat, we have to go to the preach the gospel. Upang mailigtas po yung mga nawawalang kaluluwa sa summer retreat, kailangan nating humayo sa pangangaral. Ang Panginoon din ay masigasig na nalalangin at nagpunta upang mangaral. Buksan mo ang Biblia, Mark chapter 1. Mark chapter 1, 35. Mark chapter 1, 35. 35 hanggang 39.
Okay, 35 hanggang 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamaan niya. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Yeah, verse 35 ng madaling araw habang madilim pa. Right? Jesus got up early in the morning, right? Kaya si Jesus po, maaga po siyang bumangon. Bakit? Yeah, doon ay nanalangin. Jesus was very diligent in prayer, right? Si Jesus po, napakasipag niya sa pananalangin. Yeah, why he pray? Why he prayed like that? Bakit po siya nananalangin ng ganun? Verse 38, sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito ako'y naparito. Right? Jesus was very diligent to preach the gospel. Right? Si Jesus po, napakasipag niya po sa pangangaral ng Ebanghelyo. 39, at nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at napapalayas ng mga demonyo. Buong Galilea. Yeah, Galilea is not small town. Yung Galilea po, hindi ito maliit na bayan. Yeah, Galilea is like a province, Cavite province. Yung Galilea ay tulad po ng probinsya ng Cavite. Yeah, big place, right? He went to preach the gospel from one place to the other place continuously. Siya ay nangangaral ng Ebanghelyo po mula sa bayan hanggang sa bayan ng tuloy-tuloy po. He was so busy, sometimes he couldn't have a time to eat. Dahil siya po ay napakabala, wala na po siyang panahon para kumain. Mark chapter 3, 20. Mark chapter 3, 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At pumasok siya sa isang bahay at sila hindi man lamang makakain. Yeah. Right? Sila hindi man lamang pagkakain, right? Jesus showed the example, right? Si Jesus po ay nagpakita ng halimbawa. This time, before Samaritan, is the time we need to be more diligent to preach the gospel. Sa pagkakataong ito, sa Summit Retreat, kailangan nating higit na maging masikap po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dapat tayong pumunta sa mga di mananampalataya upang masigasig na ipangaral ang Ebanghelyo. Napakasipag ng langgam na pinupuntahan dito ang bawat pagkain. Tama po ba? Many times you experience, right? Sometimes you put some food on the table. Naranasan niyo po ito, maglagay po kayo ng pagkain sa isang lamesa. Anong mangyari? After one hour, anong mangyari? Pagkatapos ng isang oras, ano po yung mangyayari? Especially the food is very sweet food. Lalo na kung ang pagkain po ay matamis. Anong mangyari? Already full ants cover the food, right? Yung pagkain iyon po, mapupuno ng mga langgam. Yeah, they are very diligent, right? Napakasipag po nila. Yeah. When you look at the ants going, you try to look at carefully. Kapag nakikita niyo pong yung mga langgam po, tingnan niyo po silang mabuti. And try to find the ant who have a rest. At subukan niyo pong maghanap ng langgam na nagpapahinga. Maybe Myra, right? All ants very busy, right? Lahat ng mga langgam po ay napakabala. One ant search to find the food.
Yung isang langgam, naghahanap siya ng pagkain. When they find what they do, Kapag nakahanap siya ng pagkain, ano yung kanyang ginagawa? they deliver the news to other ants. Ibinabalita niya ito sa kanyang ibang mga langgam. Right? They go back and say, I have found a big pagkain. Masarap Sasabihin pagkain. niya, nakatagpo ako ng malaking pagkain. Let's go. Kaya Right? tara. Over and together, right? At sama-sama po silang mga langgam. Without rest, they move the food, right? Nang walang pahinga, inililipat nila yung mga pagkain. Yeah. We have to learn the lesson through ant. Kailangan nating matuto ng aral mula sa langgam. Dapat din tayong palaging pumunta sa lugar kung saan ipinangaral ang ebanghelyo ng masigasig. Right? So, whenever we have the Bible seminar, you need to go there, right? Kaya sa tuwing tayo ay merong Bible seminar, kailangan nyo pong pumunta doon. Siyempre, this summer retreat, we have to go there, right? Siyempre po sa summer retreat, kailangan nating pumunta doon, sumama. Yeah. Okay, balikan natin kay Kan chapter 6 verse 7 verse 8 naghanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ng kanyang pagkain sa anihan. Naghanda, right? Magsalising tayo ng aral ng paghanda mula sa mga langgam. Ang mga langgam ay naghanda ng pagkain para sa taglamig sa panahon ng tag-init. Dahil ang mga langgam na hindi naghanda ng pagkain sa panahon ng tag-init ay hindi makakasurvive sa panahon ng taglamig. Maybe you cannot understand where in the Philippines. Maraming hindi po ito lubos na maunawaan sa Pilipinas. In the Philippines, walang taglamig, right? Sa Pilipinas po, di ba, walang taglamig. But Korea, meron very cold winter season. Pero sa Korea po, meron talagang panahon po ng napakalamig. So winter season, ant also cannot get any food. Kaya sa panahon ng taglamig, yung mga langgam, hindi sila makakakuha ng anumang pagkain. So summer season, ant need to reserve the food for the winter season. Kaya sa panahon ng tag-araw, yung mga langgam, kailangan nilang magpreserba, mag-imbak ng pagkain. I'm not sure you know the story. The Aesop's Fable. It's one of the story in the Aesop's Fable. Hindi ko po alam kung nabasa niyo na po yung isa sa mga it's a very famous story. ito po isang sikat na kwento. It's about the story ant and grasshopper. Grasshopper. Ito po yung kwento patungkol sa langgam at sa tipaklong. The grasshopper, the ant who diligently work. Nakita po ng tipaklong yung napakasipag na langgam na nagtatrabaho In summer season. sa panahon ng tag-araw. Ant doesn't have rest, continue work. Yung langgam patuloy siyang nagtatrabaho, hindi siya To nagpapahinga. prepare food, reserve the food. Nag-iimbak siya ng pagkain. But grasshopper, didn't want to do work. Pero yung tipaklong ayaw niya magtrabaho. Because summer is very hot, right? Dahil sa panahon ng tag-araw, napakainit po, di ba? He just sit on the tree. Kaya siya, nakaupo lang sa punong kahoy. He always singing. Palagi lang siyang kumakanta. He enjoy life Nagsasaya siya sa kanyang buhay. and left it. And At pinagtatawanan niya po yung langgam. why do you work like that? Bakit ganyan ka nagtatrabaho? Enjoy, have a rest. Magsaya ka, magpahinga ka. But time goes. Pero sa paglipas ng panahon, Finally, winter came. dumating na po yung panahon ng taglamig. Then grasshopper couldn't find any food. At yung tipaklong, hindi siya nakahanap ng anumang pagkain. But ant already reserved a lot of food. Pero yung langgam,
nakaimbak na siya ng napakaraming pagkain. And then grasshopper came to ant. At yung tipaklong lumapit po sa langgam. I don't have. Wala akong pagkain. Then ant said, At sinabi po ng langgam, you sing before, you sing. di ba dati kumakanta ka pa? Oh, maybe you can dance. O ngayon, pwede ka na sumayaw. Right? What happened to them? Ano yung mangyayari po sa kanya? Yeah, grasshopper didn't prepare anything. Yung tipaklong wala siyang inahandang anuman. He met the big problem. At tumarap po siya sa malaking problema. We have to prepare future. Kailangan nating maganda sa hinaharap. Especially, it's a grace. We already prepare after death, right? Lalo-lalo po isang biyaya po na nakapaganda na tayo pagkatapos ng kamatayan. Here, right? You already prepare after death. You're after death. Dito po, nakapaganda na po ba kayo pagkatapos ng kamatayan? What prepare Ano po yung naihanda ninyo after death? pagkatapos ng kamatayan? Salvation. Kaligtasan po. Tama ba? Your salvation must be sure and clear. Yung kaligtasan mo dapat sigurado at malinaw. If you are not sure salvation yet, you have to prepare your salvation first. Kung dito po, hindi ka pa sigurado sa kaligtasan, kailangan mo munang masigurado ang kaligtasan. It's the most important. Yan po yung pinakamahalaga. If you are not sure salvation, you go to this summer retreat. Kung hindi ka sigurado sa kaligtasan, sumama ka ng summer retreat. God surely help you to sure salvation. At tiyak na tutulungan ka ng Diyos na masigurado mo ang kaligtasan. At first, all the people in this world need to prepare through salvation. Una, lahat ng mga tao sa mundong ito kailangan maganda ng kanilang kaligtasan. But in the Bible we learn, right? In Luke chapter 12, there is a parable over the rich man. Pero sa Biblia, tutunan natin sa Lucas chapter 12, merong talinghaga ng mayamang lalaki. Rich man prepare many things for the future. Yung mayamang lalaki, marami siyang inihanda para sa inaharap. But it was just a physical thing. Pero yun ay para lamang sa pisikal na But bagay. he didn't prepare spiritual thing, right? Pero hindi siya naghanda ng espiritual na bagay. He didn't prepare to meet God. Hindi po siya nakapagandang salubungin ng Diyos. He didn't prepare his salvation. Hindi siya nakapaganda para sa kanyang kaligtasan. Then God said to him, right? At sinabi sa kanya ng Diyos, di ba po? You are poor. Ikaw ay isang hangal. You are rich in this world, but you don't prepare after death. Mayaman ka sa mundong ito, pero hindi ka naganda pagkatapos ng kamatayan. You are poor. Kaya hangal ka. What you prepare everything, to whom it will return. Lahat ng bagay na inihanda mo, kanino lang ito mapupunta? Yeah. Anyway, by the grace of God, we prepare after death. Gayunpaman, sa biyaya ng Diyos, nakapaganda na po tayo pagkatapos ng kamatayan. Yeah. And maybe as a saved Christian, we also have to prepare Jesus' second coming. At marahil bilang isang ligtas na Kristiyano, kailangan din nating maganda sa paparating na sa Jesucristo. Even Jesus comes tonight, right? Maging ngayong gabi, maaaring dumating si Jesus, di ba po? Maybe whenever you listen to the Wednesday sermon, right? Pastor Yuan Lee always mention, right? Marahil sa tuwing nakikinig po kayo ng Wednesday sermon, palagi po itong binabanggit ni Pastor All the Yori. sign of the end of age were already fulfilled. Lahat ng mga tanda ng katapusan ng panahon, lahat ay naganap na. That's why even this night, Jesus can come again. Kaya kahit maging ngayong gabi, maaaring dumating po si Jesus. Even Jesus come again after this summer retreat, right? Maging kahit ngayon pagkatapos sa summer retreat, pwedeng dumating po si That's Jesus why Cristo. we have to prepare Jesus' second coming. Kaya kailangan nating maganda sa ikalawang pagdating ni Jesus. Ang maagang paghahanda ay karunungan. Yeah. In Korea, also, as I said, meron the very cold winter season. Alam niyo po, gaya na sinabi ko sa Korea, meron pong panahon ng taglamig. That's all Korean prepare one thing before comes
comes the winter season. Kaya lahat po ng mga Korean po, naghahanda sila ng isang bagay bago dumating po yun ng panahon ng taglamig. Usually the winter season start from December. Kadalasan po nagsisimula yung panahon ng taglamig, Disyembre. December to February. Magmula Disyembre hanggang Pebrero. It's a very cold winter season. Yan po yung napakalamig na panahon ng taglamig. That's why most of all the Korean people they prepare kimchi in November. Kaya sa lahat ng mga Korean po naghahanda sila ng kimchi ng Nobyembre. Yeah, because most of Korean loves the kimchi. Without kimchi they cannot live. Dahil yung mga Korean po gustong-gusto nila yung mga kimchi, hindi sila mabubuhay pag walang kimchi. That's why November, they make a lot of kimchi. Kaya pag November po, gumagawa sila ng napakaraming kimchi. Because the kimchi is made of put a lot of salt, right? Dahil yung kimchi po nilalagyan ng napakaraming asin. That's why it's possible we can reserve for a long time. Kaya posible talagang mapreserba ito ng mahabang panahon. And also the winter season is very cold. No need a refrigerator. At dahil malamig po yung panahon ng taglamig, kaya hindi kailangan ng refrigerator. That's why long time ago when we don't have a refrigerator, we prepare kimchi. Yeah, we dig out the soil. Kaya noon, nung wala pang pong refrigerator, kami po ay naghuhukay sa lupa. And we put big pot. At naglalagay po kami dito ng malaking kaldero. Big pot. Yeah. And we put kimchi here. At dyan namin ilalagay po yung And kimchi. we cover. At tinatakpan po namin. Yeah. Winter season very cold. It's like a refrigerator. Kaya dahil malamig po yung panahon ng taglamig, kaya napakalamig po nito. That's why from December to February, continue. Yeah, we can eat kimchi. Kaya magmula December hanggang February, patuloy kami nakakain po ng kimchi. Yeah, that's why Korean people familiar preparation for the winter season. Kaya yung mga Koreano po, familiar sila sa paghahanda po ng panahon ng taglamig. Yeah, ito ay karunungan, right? Karunungan. Yeah. We are same as a saved Christian. Ganon din po tayo bilang mga ligtas na Kristiyano. Yeah. We already announced, right? March 29. Nalalaman naman po natin, na-announce na yung March 29. We have a summer retreat 2025. Meron tayong 2025 summer retreat. If so, we have to prepare summer retreat, right? Kung gayon, kailangan nating maganda para sa summer retreat. Yeah. Kailangan nating maghanda ng maaga para sa summer retreat. Yeah. What we have to prepare. Ano po yung kailangan nating ihanda? Una, as I said, we have to prepare the losor we need to bring to retreat. Una, kailangan nating ihanda yung mga nawawalang kaluluwa na dadalhin po natin sa summer retreat. Our slogan this year. Alam niyo po ba kung ano yung ating slogan sa taong ito? You try to look at the world outside. Tingnan niyo, subukan niyo pong tingnan yung ating slogan po natin sa pader. Today when you go out, you try to check. Ngayon po, paglabas niyo, subukan niyo pong tingnan. This is our slogan. Ang slogan po natin ngayong taon. And you can see the number. At makikita niyo po doon yung mga bilang. Yeah, for the summer retreat, we have the number. Sa summer retreat, meron po tayong target na bilang. We set our objective here, summer retreat attendance, 350. Yung object po ng bilang natin ngayong summer retreat, 350. And we want to evangelize 100 lost souls. At nais nating mag-evangelize ng 100 nawawalang kaluluwa. Yeah. It means, right, our member, right, 250. Yung ating member po, 250. Yeah, it means 2.5 person. If we evangelize one soul with 2.5 person evangelize one soul, we can accomplish, right? Kaya kung ang 2.5 na tao po ay mag-evangelize ng isa, makakuha po tayo ng 100. Right? Can you do? Magagawa niyo po ba? Yeah, if we prepare, we can do, right? Opo, kung maghahanda tayo, magagawa po natin. From now, we pray more sincerely. Magmula ngayon,
taimtim Yeah, po tayo we go to manalangin. the place to preach the gospel. Pumunta tayo sa mga lugar na may pangaral ng Ebanghelyo. Don't think it's a great number. Huwag niyo pong isipin na malaking number na po ito. It's a small number compared with the other church. Napakaliit na bilang nito kumpara sa ibang church po. I heard one church, their object this year, they want to evangelize 600. Narinig ko po sa isang church, yung kanilang object ngayong taon, 600 tao. We don't need to follow them, Hindi natin kailangang sundan po sila. but we said 100. Pero nagtakda po tayo ng 100. If we prepare, we can evangelize. Kung tayo maganda, makapag-evangelize po tayo. But to evangelize 100, right? Maybe we need to support their registration fee, transportation fee. Pero upang makapaganda po ng 100, kailangan nating suportahan yung kanilang transportation at yung kanilang registration fee. Tama, right? Because if we don't support it, nobody want to go to summer retreat, right? Dahil kung hindi po natin ito susuportahan, walang sino man po yung gustong pumunta sa summer retreat. But who can support them? Pero sino po yung makapagsusuporta sa kanila? Yeah, we have to support them, right? Kailangan po natin silang suportahan. That's why we also have to prepare budget. Kaya kailangan din po nating maganda ng budget. Yeah, first, right, you have to prepare budget for your registration fee, transportation fee. Una, kailangan mong ihanda yung iyong registration fee at transportation fee. Yeah. Not only your thing, but also you have to prepare for the supporting you invited. Hindi lamang para sa iyo, kundi kailangan mo ding suportahan, ihanda yung para sa mga bagong iimbitahan. That's why, right, it's not easy, right? Kaya hindi po talaga madali. Tama po I ba? understand all our brethren, right? Not easy situation financially. Naiintindihan ko po lahat ng ating mga kapatid po. Hindi po madali yung kanilang pinansyal. Yeah. But if you prepare early, God will help you. Pero kung maghahanda ka ng mas maaga, tutulungan ka ng Diyos. That's why, if, for example, we have a 500 registration fee. Halimbawa po, meron tayong 500 pisong registration Maybe fee. you don't have a money, Marahil pay 500. wala kang pera para mabayaran po yung ito. Lahat. Then you try to save money every day, 10 peso Kung kayo subukan mong or 20 peso. mag-ipon ng 20 peso kada araw. Save money 20 peso every day. Araw-araw mag-ipon ka ng 20 pesos. Then you can save, right, registration fee. Kung gayon makakapag-ipon ka po ng pang-registration But fee. when you near the day, you don't have any money, right? Pero kung malapit na po yung araw po, wala kang pera. But if you prepare early, you can save money, right? Pero kung maghanda ka ng mas maaga, makapaghanda ka po. Or to prepare registration fee, transportation fee, you can do some work, right? Some special work, temporary work. Upang makapaghanda ng pang-registration fee at transportation fee, pwede ka pong mag-sideline. And also, right, if it's not possible, right, some brethren can have a offering voluntary. O kaya kung maaari po yung ibang kapatid, pwede po kayong voluntaryo po kusang loob mag-offering. Anyway, if we prepare early, we can accomplish. Gayun pa man, kung maghanda tayo ng maaga, may sasakatuparan po natin ito. Kung hindi tayo maghanda ng maaga, hindi natin matatamo ang ating mga layunin. So, it's important we have to prepare early. Kaya napakahalaga po na kailangan nating maganda ng mas maaga. When we prepare our side, God also help us. At kapag tayo ay nakapaganda, tutulungan po tayo ng Diyos. Sa ating paghahanda, dapat nating asahan ang tulong ng Diyos. Kaikan chapter 21, buksan mo ang Biblia, Kaikan 21, verse 31. 21:31.
Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kabayo ay inihanda para sa araw ng paglalaban, ngunit nauukol sa Panginoon ang pagtatagumpay. Ang ang kabayo ay inihanda para sa araw ng paglalaban. Right? Each of the thing we have to do our side, right? Ito po yung bagay na kailangan nating gawin sa ating panig. Pagkatapos, unit naukol sa Panginoon ang pagtatagumpay. Right? After then, God's side, God help us. Pagkatapos nun, sa panig ng Diyos, tutulungan po tayo ng Diyos. So, our side, we have to try our best to prepare. Kaya sa ating panig, gawin natin yung mga kaya nating makapaganda. Then God's side, God help us. Kung kayo sa panig ng Diyos, tutulungan niya po tayo. Sometimes, our side, we don't prepare anything. Pero minsan po, sa ating panig, hindi tayo naghahanda. And then we pray, oh, God help us. At nananalangin po tayo, Diyos, tulungan mo God ako. help us to bring 100 souls. Diyos, tulungan mo kaming makapagdala ng 100 kaluluwa. God help us to support 100 person. Tulungan mo po kami na makapagsuporta ng 100 On our kaluluwa. side, we don't prepare anything. Pero para sa atin, hindi naman tayo naghanda. Will God help us? Tutulungan ba tayo ng Diyos? No. Right? Hindi po. At first, our side, we have to prepare. Una sa ating panig, kailangan nating maganda. Yeah, we have to do our best. Gawin natin yung ating makakaya. Cavite Church also, right? Long time ago, we prepared this building, right? Yung Cavite Church, matagal na pong panahon, inihanda po natin itong church building. Through sacrifice of many brothers and sisters. Sa magitan po ng maraming sakripisyo ng maraming kapatid. And also, the support of the Korean church. At yung, syempre po, yung suporta din ng Korean Church. When we prepare this building, right? God's side, God filled many brothers and sisters here, right? Nung inihanda, God's side filled many brothers and sisters in this building. kaya po, nilagyan ng Diyos ang church na ito ng maraming mga kapatid po. Kailangan nating maghanda ng lugar para sa church at sa gayon ay pupunuin ito ng Panginoon. At para sa layunin ng pangangaral, kailangan nating laging maghanda ng mga salita ng Ebanghelyo. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Chapter 10 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang bakal ay pumurol at kung ihasa ni numan ng talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao ay magtagumpay. Yeah. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ni numan ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. But if we sharpen the edge, we can use properly, easily, right? Pero kung ihasa po natin yung talim po, magagamit natin ito ng maayos. The word of God is the sword. Yung salita ng Diyos po yung tabak. When we prepare the word of God, we can use the word to save the lost soul. Kapag inihanda natin yung salita ng Diyos, magagamit natin yung salita ng Diyos para makapagligtas ng kaluluwa. So, before evangelism, we need to prepare word, right? Kaya bago yung evangelism, kailangan natin maganda ng salita. Then we use the word to save the lost soul. At gamitin po natin yung salita upang makapagligtas ng kaluluwa. So, our side, we have to prepare the word. Sa ating panig, kailangan nating maganda po ng salita. At para sa layunin ng pangangaral, dapat tayong maghanda ng may mas malinis na puso. Kailangan natin mas malinis na puso upang evangelism. Kung tayo ay handang malinis, gagamitin tayo ng Panginoon. Buksan mo ang Biblia, Pangala Timoteo chapter 2, verse 21. Ikalang Timoteo chapter 2, 21.
chapter 2, 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nililinis ng sinuman ng kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. In a great house, there are many kind of the vessel, Sa isang malaking bahay, napakarami pong kagamitan. but the master used clean vessel. Pero yung gagamitin po ng Diyos yung malinis na sisidlan. So, when we are clean vessel, God can use us. Kapag tayo po yung malinis na sisidlan, gagamitin tayo ng Diyos. Kaya sa paghanda para sa summer retreat, maghanda tayo bilang malinis na sisidlan. Yeah. We need to become clean vessel. Kailangan po nating maging malinis na sisidlan. Iwanan ng mga lim na kasalanan at mamuhay ng mas banal na buhay. Yeah. So, before summer retreat, right, we try to be more clean. Kaya bago po yung summer retreat, subukan po natin higit na maging malinis. Then God can use us. Kung gayon, gagamitin po tayo ng Diyos. Sa hanggat tayo ay handang maghanda, ang Diyos ay magdadala ng mga bagong kaluluwa. Okay, so let's learn the lesson through preparation. Kaya matuto tayo ng aral mula po sa paghahanda ng langgam. So if you didn't yet prepare summer retreat, from today try to prepare. Kung hindi ka po nakapaghanda para sa summer retreat, magmula ngayon, maghanda ka na po. Okay. And we think about one more thing for the At pag-isipan pa natin isang bagay mula sa langgam. Natuto tayo ng pakikipagtulungan mula sa mga langgam. Ang mga langgam ay laging magaling sa pakikipagtulungan kapag nagdadala ng mabibigat na bagay. Ang mga langgam ay maliit, ngunit kapag sila ay nagtutulungan, maaari silang magdala ng mga bagay na ilang beses na mas malaki kaysa sa kanila. Have you ever seen this situation? Nakita na po ba kayo ng ganitong sitwasyon? Right? Ant is very small, right? Napakaliit ng pong langgam, di ba po? They cooperate always, right? Pero sila po palagi nagtutulungan. When they cooperate, right, even they move a very big insect, right? Other insect, right? Kapag sila ay nagtutulungan, nagagawa po nilang Very big insect, they move the big insect. nagagawa po nilang malipat po yung malaking insekto. Even they bring the big insect to the right high position, right? Maging yung malaking insekto, nadadala po nila sa mataas na lugar. You saw, right? Nakakita na po ba kayo ng ganito, di ba po? It's possible because they cooperate. Posible yun dahil nagtutulungan po sila. Kapag nagtutulungan tayo, malalaking himala ang nagagana. Yeah. When we cooperate, we can experience the great works of God. Kapag tayo po ay nagtulungan, mararanasan natin yung dakilang gawa ng Diyos. Hindi rin natin kayang gawin ang gawaing Panginoon ng mag-isa. Ang iglesia ay isang komunidad ng pananampalataya, hindi maaaring maging isang iglesia ang mag-isa. Ang Diyos ay laging nagtutulungan upang may sakatuparan ang kanyang mga gawain. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, 27. Philippians chapter 1, 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo.
Yeah, at the end of verse 27, right? Sinabi ng Biblia, may isang isipan na makakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Makakasamang nagsisikap. So, in Korean translate, it said, we have to cooperate for the gospel. Sa Korean translate po, sinasabi po, kailangan nating magkaisa po para sa Ebanghelyo. Ang kaligtasan ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng Bible Seminar ay dahil sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga Kristiyano. Yeah. So, right, whenever we have the Bible Seminar, right, all the brothers and sisters cooperate. Kaya sa tuwing tayo po ay mayroong Bible Seminar, lahat ng mga kapatid po nagtutulungan. Sa pamamagitan ng pagsisikap, sakripisyo at pakikipagtulungan ng maraming tao, ako ay naligtas. Tama ba? How could you be saved? Paano po ba kayo naligtas? Right? Because all the brothers and sisters help together. Dahil lahat ng mga kapatid po ay nagtutulungan. Until you got the salvation, there was a lot of sacrifice over the brothers and sisters. Hanggang sa magkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ng napakaraming sakripisyo ng maraming mga kapatid. Especially if you go to summary tree, you can see a lot of sacrifice over the brothers and sisters. Lalong-lalo na po kapag pupunta ka sa summer retreat, makikita mo po doon yung napakaraming sakripisyo ng mga kapatid. All the brothers and sisters cooperate. Lahat ng mga kapatiran po nagtutulungan. In the kitchen, Sa kusina, they cook. It's a very hot summer season, right? nagluluto sila, napakainit po nun, di ba? They endure, they cook to serve the brothers and sisters and invitee. Nagtitiis sila upang magluto po ng pagkain sa mga naimbitahan sa mga kapatid. Sometimes we this year also we are assigned breakfast. Ngayong taon po, na-assign po tayo sa breakfast. To prepare breakfast, we cannot have a sleep, right? Upang makapaganda ng breakfast, hindi po tayo makakatulog po, di ba? Because the attendee this year is expected the number almost over than 3,000. Ngayong taon po yung inaasahang bilang po 3,000. You imagine how Isipin niyo po, how to serve a meal for 3,000. paano niyo po mapagandang pagkain po ang 3,000? They try to prepare meal, right? They don't have a sleep. Kaya upang makapaganda ng pagkain, wala po silang tulog. But they help together, right? Pero nagtutulungan po sila, di ba? And some brother, Marshall, right? Whole night, they don't have a sleep. At ilang mga brother po, mga tatay po, martial po sila, wala silang tulog buong magdamag To keep safety. upang mapanatili pong Because ligtas. of Marshall, right? Brothers and sisters invitee, they have a good sleep, right? Dahil po sa mga martial, nakakatulog ng maayos po yung mga invited mga member. And choir sing to open the heart of the people. At yung mga choir po, umaawit sila para mabuksan yung puso ng mga tao. And church school teach and take care of children. At yung church school naman po, sila yung nangangalaga, nagtuturo sa mga bata. And many brothers and sisters clean all the place. At maraming mga kapatid po yung naglilinis ng maraming mga lugar. And for the salvation, many brothers and sisters and the minister do the counseling. At para sa kaligtasan po, napakaraming mga minister at mga kapatid po yung nagtutulungan para sa counseling. Many places, right? There is a lot of sacrifice. Sa napakaraming mga lugar po, napakaraming sakripisyo. They cooperate. Sila yung nagtutulungan. That's why there is great works of salvation in Samaritan. Kaya nga po merong napakalaking gawa ng kaligtasan sa Summer Retreat. It's possible because of a cooperation of the brothers and sisters. Posible lamang ito dahil po sa pagtutulungan ng mga kapatid. Yeah. Pinahintulutan ng Diyos ang maraming manggagawa upang makipagtulungan tayo para sa Ebanghelyo. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4. Chapter 4, chapter 4, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ng mga babaeng ito
sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. As we know, Apostle preached the gospel to many people. Gaya ng ating nalaman, ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa maraming tao. Through his preaching, many people could be saved. Sa magitan ng kanyang pangangaral, maraming tao po ang naligtas. But he couldn't preach the gospel alone. Pero hindi niya po naipangaral ang Ebanghelyo na mag-isa. There were many fellow workers. Mayroon siyang napakaraming kamanggagawa. They helped together. Sila'y nagtutulungan. They cooperate together. Sila'y nagtutulungan sa isa't isa. It's the same now. Parehas lang din po ito ngayon. Ang mga kapatid na nasa paligid natin ay mga kamanggagawa sa paggawa ng gawain ng Diyos. Hindi natin kayang gawin ang gawain ng Panginoon ng mag-isa. Kailangan natin itong gawin ng magkakasama. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, verse 2. Galatians chapter 6, verse 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. By Korean word, mas madaling buhatin ng isang papel kapag ito ay tinutulungan. Naintindihan niyo po? Papel, isang papel. Very easy to lift, right? Napakadali pong itaas po, di ba? Iangat. Madali, right? But it's easier if we live together, right? Pero mas madali po kapag sabay-sabay natin itong iangat. Makakasama. Yeah, tama. It emphasizes we have to cooperate, help together. Binibigyan din po nito na kailangan nating magtulungan sa isa't isa. We have to know, we set the goal 350. Kailangan nating malaman po, tayo ay nagtakda ng goal na 350. But all the situation of the brothers and sisters are different. Pero yung sitwasyon ng bawat kapatid po, magkakaiba. Maybe some brethren, they have a easier situation to attend the summer retreat. Marahil sa ilang mga kapatid, mas madali sa kanilang makadalo ng summer retreat. Have a more time, can have a more time, Meron silang mas maraming oras. can have a available time. Meron silang available na oras. And some brethren, right, they have enough budget already At yung ilan naman sa mga kapatid po, meron na silang sapat na budget po to pay the registration and transportation fee. para makapagbayad ng registration at But transportation some fee. brethren are different. Pero yung ibang mga kapatid, iba po. Yeah, some brethren they are very busy May mga kapatid na napaka-busy and they are persecuted by Catholic family. at sila yung iba naman inuusig ng kanilang pamilyang Katoliko. The student, the parents doesn't allow. Yung ibang mga estudyante, yung kanilang magulang, di sila pinapayagan No, the day off. at wala silang day off. Different, right? Different. Magkakaiba po, di ba? Yeah. If so, the other brethren needed to help them. Kung gayon yung ibang mga kapatid, kailangan po silang tulungan. Yeah, needed to pray for them Kailangan silang ipanalangin so that all the situation, God can allow all the situation to attend. upang ipahintulot ng Diyos sa lahat ng sitwasyon na sila po ay And some makadalo. brethren have a financial difficulty to pay. Yung ibang mga kapatid, meron silang financial na problema sa pagbabayad. In that case, we need to also help, right? Sa ganung kaso, kailangan natin ding tumulong. That's why we can give offering for them to help them. Kaya pwede tayong magbigay ng offering para matulungan po sila. Yeah, we have to cooperate Kailangan po nating magtulungan. because we are fellow workers. Dahil tayo po'y
mga kamanggagawa. If no other brothers and sisters, I cannot do anything, right? Kung wala pong mga ibang kapatid po, wala akong magagawa. Let's suppose nobody, you are alone. Pagpalagay natin wala pong ibang tao, ikaw Then, lang mag-isa. No more church. At wala rin pong church. You cannot preach the gospel alone. Hindi mo may papangaral ng ebanghelyo na You cannot have mag-isa. a fellowship, right? Hindi ka magkakaroon ng fellowship. Usually it's meaningless, right? Kung ngayon, wala na pong kabuluhan. Because of many brothers and sisters, you are here, right? Dahil po sa napakaraming kapatid, kaya ka narito. That's why we have to help each other. Kaya kailangan nyo pong magtulungan sa isa't isa. Kaikan 27, buksan mo ang Biblia, Kaikan 27, verse 10. 27, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaraon sa bahay ng iyong kapatid sa araw ng iyong kasawian. Mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa isang kapatid na malayo naman. Bilang mga manggagawa, dapat nating mahalagahan ng isa't isa. Dapat tayong magpapasalamat na mayroon maraming kamanggagawa sa loob ng church. Tama? Meron maraming brothers and sisters, our fellow worker. Napakarami pong ating mga kapatid, mga ating kamanggagawa. It's a real grace of God. Yan ay talagang biyaya po ng Diyos. Today, we will go to Samar, Santa Rita Mission Branch. Ngayon po, araw pupunta po kami sa Santa Rita, Samar po. To last November, Bible seminar God allowed save the people there. Sa nakaraang Bible seminar noong Nobyembre, pinaintulot ng Diyos yung mga bagong naligtas po doon. It's the brother Philip hometown. At yun po yung bayan po ni Brother That's Philip. why now he already went there. There. Pero ngayon po siya ay nandoon na po. But except him, other brothers and sisters, they are newly saved. Pero maliban sa kanya, ilan sa mga kapatid po doon, mga bagong ligtas. Their faith is very weak. Yung kanilang pananampalataya napakahina Maybe po. some attended, maybe they are not still sure salvation. Maraming ilan pa nga sa dumadalo po doon, hindi talaga sigurado sa kaligtasan. I think Sa tingin ko po, he's very difficult in there. Alone. siya po hirap na hirap doon mag-isa. With whom he can have a fellowship. Sino po yung ka-fellowship niya doon? That's why we go today there. Kaya nga po pupunta kami ngayon doon. But how amazing grace. Pero gaano kalaking kamangamang biyaya po ng How many Diyos? brothers and sisters in Cavite Church? Gaano karaming kapatid po yun nandito sa Cavite Church? They are really precious brothers and sisters. Sila po yung mahalagang mga kapatid. Ang ating pagkikisama sa parehong lugar at parehong church ay hindi kailanman aksidente. It's the providence of God. Ito po yung pagkalinga ng Diyos. Right? Verse 10, mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa isang kapatid na malayo naman. Our brothers and sisters here, kagaya kapitbahay. Near, right? Near. Every week we can meet, right? Tuwing linggo, pwede natin silang makita. Every day we can see each other. Araw-araw, pwede natin makita ang isa't isa. They are so precious. Sila po yung That's why napakamahalaga. we have to help each other. Kaya kailangan nating tulungan ng isa't isa. Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4, verse 9. 9 hanggang 12. Hanggang 12, chapter 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isang kanyang kasama. Ngunit kabagabag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya.
Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong mainitan ang nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may tatlong pisi ay hindi agad napapatid. Verse 9, sinabi ng Biblia, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Right? Dalawa. Yeah. God allow more than 2 or 3 here, right? Ipinahintulot ng Diyos yung higit pa po sa dalawa, tatlo That's po why we dito. can become church. Kaya tayo po ay naging church. Sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Yeah. Verse 10, sapagkat kung sila ay bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Yeah. Sa ating Christian life, minsan tayo ay napapagod at nahihirapan. Tama ba? Sa mga panahong ito, kailangan nating magtulungan at magbigay ng lakas sa isa't isa. Sa ganitong paraan, kapag ako ay nahirapan, ang iba naman ang tutulong sa akin. Sa retreat na ito, tulungan natin ang bawat isa sa mga mahirap na bahagi. Okay? So, check who have a difficulty. Kaya tingnan po natin, check natin, sino yung may kahirapan? Who have a difficulty to attend this summer retreat? Sino yung may kahirapang makadalo sa summer retreat? Who can help them? Sino yung makakatulong sa kanila? We are the one who can help them, right? Tayo po ang siyang makakatulong sa kanila. If some brethren have a difficulty in evangelism, who can help them? Kung mayroong mga kapatid na may kahirapan sa evangelism, sino yung makakatulong sa We kanila? can help them, right? Patutulungan natin po sila. So, if you really want to evangelize, but you have a difficulty, ask her. Kung talagang gusto mo mag-evangelize pero nahihirapan ka, humingi ka ng tulong. Ask her, even to me. Humingi ka ng tulong, maging kay pastor po. I will try my best to help. Susubukan ni pastor yung kanyang mga kayang makatulong. So, tayo'y matulungan at magkaisa sa darating na summer retreat upang makibahagi at mangaral sa maraming kaluluwa. Okay? So, anyway, it's a great, amazing grace. This year, we have one more summer retreat. Gayunpaman, isang kamangha-manghang biyaya na sa taong ito, nagkaroon pa po tayo ng isa pang summer retreat. I got the salvation 1998, August 6. Nagkaroon po si pastor ng kaligtasan August 6, 1990. Through summer retreat. I got the salvation through summer retreat. Nagkaroon po si pastor ng kaligtasan sa magitan ng summer retreat. Since I got the salvation, of course, I never missed the summer retreat. Wala nang magkaroon po si pastor ng kaligtasan, hindi niya po nakaligtaan yung summer retreat. Every year, whenever through the summer retreat, I learned many things. Taon-taon sa tuwing mayroong summer retreat, natututo po ako ng maraming bagay. And I really experienced great works of God. At talagang naranasan ko yung dakilang gawa ng Diyos. It never changed. At hindi talaga ito nagbago. Until now. Hanggang ngayon. That's why I encourage you to attend the summer retreat. Hinihimo ko po kayong dumalo ng summer retreat. Because I really experienced. Dahil talagang naranasan ko po. Don't lose this great chance. Huwag niyo pong sayangin itong dakilang pagkakataon. And let's try our best to accomplish our goal 350. At gawin natin po yung ating mga kayang may sa katuparan yung ating goal 350. God would help us. At tayo ay tutulungan ng Diyos. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas namin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabubuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Simula ngayong araw hanggang Biyernes,
magaganap ang misyon sa Santa Rita. Mangyaring kumilos ang banal na Espiritu upang maraming kaluluwa ang maligtas. At naway ang lahat ng mga banal ay makibahagi at magtala ng maraming kaluluwa sa summer retreat na magsisimula sa 29. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.